Samahan niyo po ako ngayon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. As we go on sa ating pagpapatuloy na po, samahan niyo ako sa Job chapter 5, verse 17 na ating pagbubulayan-bulayan. And even yung Psalm 94, verse 12. No? Kung nariyan na po kayo sa Job chapter 5, verse 17, ito po yung sinasabi niya, mapalad ang taong dinidisiplina ng Diyos na makapangyarihan, ang pagtatuwid niya sa iyo'y huwag mong ipagdamdam. Yun po yung sinasabi sa Job chapter 5, verse 17, at sa Psalm 94, verse 12, sabi niya, mapalad ang taong tumatanggap ng pangaral, silang sa iyo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Hindi po alam kung nabasa niya lahat. So, punta muna tayo sa Job. Ating muna basahin. Sabay-sabay po tayo bumasa. 1, 2, 3, read. Amen. So, Psalm. Amen. Tayo po'y panadali yung bukod mo na namin muli. At yun ang Diyos, maraming salamat Lord sa teksto, Panginoon, sa umaga ito. Sa iyong salita, O Diyos, na aming pag-aaralan, pagbubulay-bulayan, Panginoon. At nais namin itong maunawaan, O Diyos, sa pamamagitan ng pagtuturo mo, Diyos, at pangunguna ng iyong banal na Espiritu. Tunay nga, Panginoon, kung wala ka po ang iyong banal na Espiritu, ang karunungan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, Lord, hindi namin kayang unawain, ihayag, O Diyos, ang mga salita mo sa umaga ito. Dalain ko, Diyos, na maingat po namin, Panginoon, na marinig ito. Maingat namin, Panginoon, na pakinggan, Lord. Maingat na maihayag sa umaga ito. Gamitin mo ako, Diyos, upang maparangalan ka, Panginoon, at maitaas ka sa aming kalagitnaan, Diyos. Lord, bigyan mo ako, Panginoon, ng takot at panginginig, Panginoon, sa pagpapahayag ng iyong salita. Sapagkat tunay nga, O Diyos, sa iyong mga salita ay makapangyarihan. And we do believe that this morning, Lord God, we will know and understand, Lord God, yung tunay na naisin mo, Panginoon, o naisin ng iyong mga salita sa aming buhay. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang buong gawa nito, lalo na, Panginoon, sa bahaging ito ng iyong mensahe at ang mga susunod pa ng mga oras sa aming buhay sa araw nito, Panginoon. Sa iyo po, papuri, pagluwalhati, pagsamba at lahat ng anak ng Diyos. Ito sabi ng Amen, Amen, Amen. So, dalawang bagay, isang salita sa dalawang nabasa natin na teksto, mag-uusapan natin. It is about discipline. Sabi mo nga, discipline. Ayan. So, sino dito yung mahilig mag-disiplina? Totoo po ba yan? Kayo po ba na mahilig mag-disiplina ay nadisiplina din? Pag sinabing nadisiplina, naturuan. Tama po ba? Na-train. Tama po? Okay, na-correct. Yun po yung ibig sabihin nila. So, yung Hebrew word, no, yung sa lumang salita ng Hebreo, even sa Griego, sa Greek word, yung sinabi na ating kapatid kanina, ang ibig kong sabihin ng discipline sa Hebrew word is musar. Yeah, musar, meaning instruction, or to instruct, or correction, or chastisement. Ang chastisement, ito yung pagkastigo. Yeah, yung pagkastigo, merong kaakibat na palo eh. No, ano po ba? May sakit may kirot, may hapdi. No po. So yun yung isang bagay na mabigat doon. Yung pagkukorek, okay lang. Sometimes yung pagkukorek sa salita lang doon yung pagtutuwid sa salita. Pero yung chastisement, medyo mabigat po yun. Merong halo na kamay or puwersa ng ating mga kamay. So sa Hebrew and Greek, no po, sa Greek naman, or sa New Testament, no, sa Greek word, yung discipline, ibig sabihin is paideia, same thing as musar, so magkaparehas lang sila. Kaya kung mababasa natin yung word na discipline from the Old Testament hanggang sa New Testament, isa lang ang ibig sabihin yan. To instruct, to correct, to rebuke, to chastise. Nakalimutan po ba? Hello? So, kaya nga, pag narinig natin yung word na discipline, parang napakabigat ng word na to. Di ba? At parang napakasakit. Pag sinabi ng magulang, especially sabi natin, siyempre may hilig magdisiplina, nanay o tatay. Sino ba yung dito yung masyado niyang binibaby, yung kinukonsinti yung kanyang anak? Nanay ba? Kasi sabi, yung mga bata lumabas sa nanay. Kaya masyadong, sabi nila, no, mas mapangonsinti daw yung nanay. At mas may takot yung mga anak
sa tatay. At si tatay naman may takot sa asawa niya. Pero bakit ganun no? Bakit ganun? Si anak, hindi siya masyadong natatakot sa nanay. Si anak natatakot kay tatay. Pero yung hindi kinatatakutan ni anak, which is nanay, kinatatakutan ni tatay. Di ba? Nakuha po ba? Okay. So, kaya sinasabi nila, no, na kung saan mas disiplinado daw itong si tatay kaysa kay nanay. Do you agree, mga nanay? Oh, wala. Ibig sabihin, yes. Silent means yes. Okay? So, siguro nga, totoo yun. So, alam naman natin yung istorya ni Job. Tama po? Sino nakakakilala kay Job? Amen. Kung nagbabasa tayo ng Bible, well, of course, alam natin si Job. Si Job, yung isang napakatuwid na tao. Just paraphrasing, ipaparaphrase ko na lang yung kwento kasi kung babasa natin yung kwento, talaga ba namang napakahaba ng kwento ni Job. Pero si Job po ay yung tao na sa kabila ng kanyang pagiging matuwid. Take note ilagay po natin ito sa ating kaisipan, sa ating puso. Si Job ay matuwid. I'm not saying na hindi nagkakasala si Job. Nagkakasala si Job, no? Maaari sa pananaw ng mga tao. Pero sa pananaw ng Diyos, makikita natin na ang bawat ginagawa ni Job sa kanyang buhay ay matuwid pa rin sa pananaw ng Diyos. Nakalimutan po ba? Kaya ang sinabi ng Panginoon, do you consider my servant Job? Ang sabi niya kay Satanas, Satan, do you consider my servant Job? He is a righteous man. Sabi niya, siya'y matuwid na tao. So ito yung tingin ng Panginoon kay Job, isang matuwid na tao. Pero dahil alam natin yung storya ni Job, si Job sa kabila ng kanyang mabuting tao o matuwid na tao, matuwid na lingkod ng Diyos, ano nangyari sa kanya? Nakaranas siya ng dalawang pagsusulit o pagsubok sa buhay. Nakuha po ba natin? Dalawang pagsubok sa buhay. Two tests ang naranasan ni Job. Kaya nga, makikita natin na yung word na discipline dito ay kakaiba sa pananaw natin. Tama po ba? Kasi yung discipline, talagang pag dinisiplina mo yan, masakit kasi disiplina. Tama po? Tama po ba? Meron po bang masarap na disiplina? Wala, di ba? Kaya nga yung word na discipline, talagang pagdating sa mga pagnarinig ng mga tao niyan, para bang ako didisiplinahin mo, para bang there is something wrong in me. Para disiplinahin ka, ibig sabihin may kakulangan o may ginawa ka na masama o hindi mabuti o hindi ka aya-aya o angko sa mga tao na nakakakita sa iyo. Nakayo po ba? Okay. So, dito po sa buhay ni Job, makikita natin, again, so sa first test niya, sa unang pagsubok ni Job, nakaranas siya ng 4 na problema. Nakayo po ba? Hello? Diba? Maraming nangyari sa kanya. Sa first test niya, 4 kagad ang nangyari. Nawala yung mga pangkabuhayan niya, lahat ng pangkabuhayan niya, yung 3 sunod-sunod, nawala yung pinagkukunin niya ng everyday life niya, at saka yung pangswerte niya, pangsuporta niya sa mga tao, at yung pang-4 is namatay yung kanyang mga anak. Tama po? That is the first test of Job. Pero hindi nagtagumpay si Satan doon. Kasi still nanatiling matuwid itong si Job. And the second test of Job is yung kinantina, yung kanyang katawan, yung kanyang kalusugan. Ano po ba? Nandiyan ka ba, church? Amen. So yun yung nangyari kay Job. Hindi ko na ikukwento kasi si Job ng mahabaan sa inyo. Ipaparaphrase na lang natin. At alam ko naman, marunong naman tayo umintindi. Tama po ba? Marunong tayo, tama? Kasi nga, pag may naikwento sa atin ng chismis, nagpupunkulod kagad tayo So, ang galing natin, di ba? Dinudugtungan natin. Okay? Pero itong sa buhay ni Job, huwag natin dudugtungan. Okay? So, yung naging buhay ni Job, sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, hindi naging excuse para hindi siya makaranas ng mga pagsusulit o pagsubok sa buhay. Lagi kong gusto na tandaan nyo na si Job ay matuwid sa harapan ng Panginoon. Bagaman sa tingin ng kanyang mga kaibigan, itong si Eliphaz, si Bildad, at si Safar, yung 3 kaibigan ni Job,
no, ay hindi nila nakitaan na itong si Job ay matuwid. Kaya ang sinasabi nila is that, Job, alam mo ba kung bakit nararanasan yung napakabigat na problema na yan? Kung bakit namatayan ka ng mga anak? Kung bakit pati yung asawa mo ay inuusip ka? Kung bakit nagkaroon ka ng napakabigat na karamdaman? Ang sabi doon ng kanyang mga kaibigan na si Eliphaz, si Bildad at si Zophar, kasi nagkasala ka. Nagkasala ang iyong buong sambahayan. So ito yung pananaw ng tatlong kaibigan niya. Kaya nga yung word na discipline dito, yung naranasan nitong si Job, ay somehow masasabi natin ito yung paideia, o yung ang kabahagi dito yung chastisement. Ito yung word. Bagaman sabi nga natin yung paideia kanina, at yung musar, o yasar, kasi yung musar ay galing sa word na Hebrew din naman, na yasar, parehas lang ibig sabihin nun, at yung paideia, no? Pareho lang yan. Kaya lang yung paideia kasi meron, o yung yasar kasi, meron pang chastisement. Yung musar, wala. Pero yung yasar, merong chastisement. Nakuha niyo po ba yung ibig sabihin? Hello? Yan. Kasi kailangan maunawa natin, ano ba ibig sabihin ng discipline? On a biblical way or meaning. Napo? Okay niyo po ba? Okay, kasi nga kapag sa atin nagmula yung word na discipline, pangit tignan. Okay niyo pa? So, kailangan natin kunin ano ba yung ibig sabihin ng disiplina sa pananaw ng Biblia. Okay? So, sa pananaw ng Biblia, ito yung pagtatama, pagwawasto, pagkastigo. Yung pagkastigo, ito yung masyado ng matindi yung ginawa natin. No, na, kumbaga, yung aksyon na ginawa natin is below the belt na. Hindi na siya angkop sa salita ng Panginoon or sa mabuting pamumuhay. Okay po ba yan? Okay. So, I will try na talagang paliwanag po sa inyo ito. Ganun din naman, ang lahat po ng disciple ni Jesus, o great men of God, sina Moses, sina Abraham, sina Daniel, no? Lahat ng mga tao na to, na bagaman matuwid sa harapan ng Panginoon, even si Abraham, na man of faith, siya yung ama ng pananampalataya, ay nakaranas pa rin naman siya ng disciplinary action kay Lord. So, naranasan nila yung pagdidisiplina ng Diyos sa kanilang buhay. Sapagkat yung pagdidisiplina na ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay ay isang bagay upang maranasan nila yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. That is one purpose kung bakit dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga lingkod, bagaman sila po ay naglilingkod ng matuwid, totohanan at tapat. Kaya nga, magtataka tayo, bakit may mga Kristiyano na pastor naman yan? Bakit nakakaranas sila ng pagsubok sa buhay? Bakit matuwid tong tao na to? Talagang, pag siya ay naglilingkod sa Diyos, talagang tapat, tunay. No, ibinigay niya ang lahat LDR, nakaranas siya ng pagsubok. And papasok sa isip natin, alam mo ba kung bakit itong tao na to nagkaroon ng pagsubok sa buhay? Kasi masama siya. Pinaparusahan sa Lord. Okay? Huwag niyo pa masyadong iisipin na gano'n lang, na kung bakit ang isang matuwid na tao ay nakakaranas pa rin naman ng mga pagdurusa sa buhay. Nakalyo po ba? Ang isang tao, for me, kapag ang isang tao nakakaranas ng pagsubok sa buhay, kung siya'y tunay at ganap na Kristiyano, ang ibig sabihin na dinidisiplina siya ng Panginoon sapagkat merong layunin na Diyos sa kanyang buhay na maranasan pa siya ng totoo o totohanan. Nais pa maipakita ni Lord, maiparanas ni Lord ang kanyang katotohanan at katapatan sa isang Kristiyano na tunay na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Pero, kapag ang isang tao na hindi Kristiyano at nakakaranas din naman ng mga pagsubok sa buhay at hindi nakakagawa ng mga kamalian, ito'y parusa. Makaliw mo ba? Parusa sa kanila yon. Pero sa mga Kristiyano na tapat na nilingkod, hindi ito parusa. Ito ay para mas lalo mo pang maranasan ang pagkilos at ang katotohanan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag meron kang naranasan ng pagsubok at alam mo sa sarili mo, tapat ka na naglilingkod sa Panginoon,
Huwag mo sasabihin, ba't pinarurusahan mo ba ako? Kasi kung talagang pinarurusahan ka na ni Lord, yung asawa mo yan, tagal mo nagsakit sa ulo yan. Masakit ba sa ulo yung asawa niyo? No, amen. Praise God. Praise God. Okay. Ngayon, tingnan natin. Sinasabi ng Panginoon that discipline is a blessing. Sabi mo sa tabi mo, discipline is a blessing. Yan. Ganito natin iti-take, no? Yung disiplina ay isang pagpapala. Hindi pagpapalo. Are you there? So, ang naganap sa mga great men of God, kina Job, kina Daniel, kina Abraham, kina Moses, is a blessing. Amen po ba? Yun. Akala kasi natin yung blessing, magkaroon ka lang ng pera. It is a blessing. Natanggap ka sa trabaho, it is a blessing. Alam niyo po, pagpapala ng Panginoon ay nagaganap sa napakalawak na bagay, napakaraming bagay. Time to time, pinararanas ng Panginoon ng pagpapala sa atin. Kaya lang hindi lang natin itinuturing na pagpapala ang mga bagay na nangyayari sa ating buhay, magaganap sa ating buhay. Tama mo ba? Yung dinakawal ka, hold up ka, blessing yun, at buhay ka. Tama mo ba yun? Hello? Parang ayaw nyo maniwala doon. Blessing yun. Every day is a blessing. Every blessing is a blessing. Amen po ba? Ayan. Sino dito yung nagsasabing bullshit tong buhay na to? Nagising pa ako sa umaga dito. Nagalit ka ba nung nagising ka? Amen. Kasi pag nagalit ka, pag-pray ka namin, huwag ka na magising bukas. Okay lang ba sa iyo? Okay. So, tandaan natin that discipline is a blessing. Napakaganda na ang disiplina ilalagay natin sa isip, sa ating puso. Wow, discipline is a blessing. Napakaganda kasi na tingnan natin sa ganitong aspeto ang disiplina. Kasi pagka tayo dinidisiplina, lalo na kung bata ka, dinidisiplina ka ng magulang mo, ang sakit-sakit na loob mo, tama, nagagalit tayo. Tama po ba? Nung tayo mga bata, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, talagang nagagalit tayo. No? Kasi nga, yung disiplina ng ating magulang ay nasasabay dun sa ayawan nila, ay sa away nila. Nag-away si nanay, si tatay, tapos napunta sa'yo. So, hindi disiplina yun. Binuntun lang niya yung galit niya sa'yo. Manasa ka rin, may pinaka ka rin. Di ba? Yung mga ganun bagay, ikaw yung pagbubunto na, hindi disiplina yon. Ang pagdidisiplina ng ating mga magulang ay hindi dumidepende lamang sa bawat kaganapan sa kanilang buhay mag-asawa. Kundi sa yung pang-araw-araw natin pamumuhay. At tinuturo natin, yung ating mga anak na tinuturo natin magluto, maglaba. Sino dito tinuturo nila yung anak nila magluto, maglaba? Amen. Baka inaaraw-araw nyo na yun, inaalimit nyo na yun. Okay? Baka tinuturuan lang kita, anak, na maglaba. Eh siya rin naglalaba, pati yung mga pantalon na mabibigat, lahat. Hindi naman, alimin na po yung gano'n. Ano po? Yung pagtuturo, merong kaakibat na gabay. Sabihin mo nga, gabay. Yan, o ganito maglaba. Ipakita mo. Okay po ba yun? Nandiyan po ba tayo? Amen. So, again, even dito sa Psalm 94, verse 12 na ating binasa, mapalad ang tao na iyong sinusupil. O Panginoon, mapalad ang tao na iyong sinusupil. Okay, dinidisiplina at tinuturuan ng inyong kautusan. Going back to Job chapter 5, verse 17. Balik tayo, sabi niya, narito, mapalad ang tao. Tinayin mo, mapalad ang tao na sinasaway ng Diyos, kaya't huwag mong hamakin ang pagtutuwid ng makapangyarihan sa lahat. Imagine nyo, church, no, na kapag tayo dinidisiplina ng Panginoon, it is a blessing. Nung ito'y dilagay ng Diyos sa aking puso, ganun ba yun? Blessing bang disiplina? Bakit inaayawan ng maraming taong disiplina? Bakit pag didisiplinahin mga bata, bakit sila lumalaban? Bakit tayo mismo rin, dinidisiplina rin tayo ng Panginoon somehow in our life? No? Bagaman sa kabila ng ating paglilingkod sa Panginoon, nakakaranas pa rin tayo ng mga pagsubok sa buhay, and then we question God. Hindi lang basta question. Tumatalikod pa tayo sa Lord. Tinatalikuran natin sila. Para nung tayo, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang, tinuturuan nila tayo nung tayo maliliit pa, tayo mga bata pa, gugulutan tala mo. Tama po ba? Nandiyan ka pa ba, church? Ganun ang ginagawa natin dati. So,
Hanggang ngayon, sa ating paglilingkod, kapag dinidisiplina tayo ng Panginoon na sa kabila ng ating paglilingkod na tunay, ay nararanasan pa rin natin yung mga pagsubok sa buhay, which is a discipline from God. And that discipline, ang sabi ng Panginoon, kung bakit na pinaparanas sa atin, because God wants us to experience blessing out of this discipline things or disciplinary act na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Okay po ba yan? Okay. So may tatlong bagay lang naman tayo pag-uusapan at napakadali lamang po nito. Ano? Tatlong bagay na kung bakit naging blessing yung disiplina. Okay po ba? Okay. So punta tayo sa Hebrews chapter 12. Na ito po yung pinakasikat na talata sa Biblia na kung saan ipinakita dito ng Panginoon how God disciplines His sons. Kung paano dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. Okay? So, makikita natin the blessing of discipline, of discipline, of God's discipline to His Son. Makikita natin yung blessing. Paano naging blessing yung disiplina na yan, no? Na galing sa Diyos. Una-una, dito po sa Hebrews chapter 12, verse 3 to 5, no? Basahin natin. Sabi niya, isaalang-alang ninyo siya na nagtiis ng ganyong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay. Tingnan natin yan. Verse 4. Sa inyong pakikipaglaban sa kasalanan, hindi ba kayo humantong sa pagdanak ng inyong dugo? So, 5. Punta tayo sa 5. At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bakala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya. So napakaganda na sinasabi ng Panginoon dito na kung saan makikita natin that discipline or God's discipline, no? Ang pagdidisiplina ng Diyos ay isang pagpapala. So dito pinapakita yung una is yung proof of relationship. Sabi mo nga, proof of relationship. Ito yung katibayan. Katunayan na tayo po ay related kay Lord. Are you there? Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, kapag tayo po ay tunay na naglilingkod sa Diyos, at sa kabila ng ating pagiging tapat sa paglilingkod sa Diyos, nakakaranas pa rin tayo ng pagsubok sa buhay. So ito'y ibig sabihin, katunayan na tayo ay related kay Lord. At ang relasyon na yan ay pagiging ama niya, at tayo naman ay kanyang anak. Nakanyo po ba? At saka ba? So, makikita natin na ito yung nais ng Panginoon sa atin. Habang dinidisiplina niya tayo, nais niyang patibayin pa. No? Patunayan yung relationship natin sa Kanya. Hello? Napakaganda nun, no? Na doon pala sa disiplina na ginagawa ng Panginoon na pinaparanas niya sa atin. No? At nais lamang ng Panginoon is at patunayan sa atin na tayo nga po ay kanyang mga anak. Sabi sa Deuteronomy 8:5, ang sabi, itanin ninyo sa inyong sarili na kayo'y dinidisiplina ni Yahweh na inyong Diyos gaya ng pagdisiplina ng isang ama sa kanyang anak. So meaning to say, kaya tayo dinidisiplina ng Panginoon. Dahil siya yung ama natin. Unless hindi mo itinuturing ang Diyos na siya yung ama mo. Hello? Tatay mo nga ba si Jesus? Kailan ka nagkaroon ng relasyon kay Jesus as Father and Son? Nung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso bilang Panginoon, Diyos at sarili tagapagligtas ng iyong buhay. Nung sinampalatayanan mo ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, no? Pinaniwalaan mo siya, tinanggap mo siya sa iyong puso, doon ka naging anak ng Diyos. Nakanyo po ba? Amen. So, makikita natin na hindi pala lahat ay anak ng Diyos. Kaya nga kung hindi ka anak ng Diyos at meron ka rin pinagdaraanan na problema o pagsubok sa buhay, ibig sabihin, hindi ito para maranasan mo yung kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Kundi ito'y pagpapalo, hindi siya pagpapala. Nakanyo po ba? Okay, kapag ang isang tao ay wala pa kay Kristo, siya gumagawa ng kasalanan at nakakaranas siya ng mga pagsubok sa buhay, ang tawag dito mga pagpapalo. Nakanyo po ba? Okay, pinapalo siya, pinaparusahan siya.
Pero kapag ang isang Kristiyano, ang isang tao, isang Kristiyano ay nakakaranas ng pagsubok sa buhay, again, gusto ko lamang po itong ulit-ulitin sa atin para na sa ganun, huwag nyo masyadong kimkimi sa sarili nyo or isipin nyo na pinaparusahan ako ng Diyos, there is something wrong in me. Parang may nagpapa akong mali. Parang sa buhay ni Job eh. Parang ganun yung nangyari kay Job eh. Sinasabi ng mga kaibigan ni Job, nagkasala ka kasi. Bakit hindi mo aminin? Kaya nga meron pang isang tao na nakialam sa usapan ni Job at ng kanyang mga tatlong kaibigan, Job, bakit hindi mo kasi aminin na nagkasala ka? Sabi pa nung isang nasa paligid nila na nag-uusap, yung tatlong kaibigan ni Job at si Job. Kasi si Job, sinasabi niya sa kanyang sarili, wala akong nagawang pagkakasala. But because Job is part of God's family, diyan pa ba tayo? Because Job is part of God's family, that's why naranasan ni Job yung disiplina na nagmumula sa Diyos na nauwi, tinalaunan sa pagpapala. Nakanya po ba? Kung nabasa natin yung buhay ni Job, pagkatapos niyang nakaranas ng napakaraming pagsubok sa buhay, mga bagay na nawala sa kanyang buhay, nawala yung mga hayop niya, yung mga ari-ariya niya, nasunod yung bahay ng mga anak niya, namatay yung mga anak niya, inalimpos na siya ng kanyang asawa, ng kanyang mga kaibigan, walang lumapit sa kanya, nagkaroon ng karamdaman si Job. In fact, nung nabasa ko nga po yung sitwasyon ni Job, nagnanaknak pala yung mga sugat niya. Grabe, at ang bago. Grabe. Nung binasa mo yung buhay ni Job, sa kabila ng kanyang pagiging matuwid, and yet, naranasan niya yung ganong uri ng buhay o pagdidisiplina ng Diyos. Ano po ba? Masakit eh. Masakit, pero ganun talaga eh. Bakit? Kasi merong nais iparating ang Diyos kay Job. At meron din namang nais makita ang Diyos sa buhay ni Job. Kasi tayo hindi naman natin didisiplinahin ng ibang tao. Tama po ba kung wala tayong relationship sa Kanya? Tama? Kaya nga sasabihin natin, bilang magulang, sasabihin natin sa isang magulang, bakit hindi mo disiplinahin yung anak mo? Ang magulang, ang siyang magdidisiplina sa kanyang anak. Kung kapatid na matanda to, sa nakababatang kapatid, yung nakakatanda, didisiplinahin niya yung kanyang nakababatang kapatid. So, ibig sabihin, ang pagdidisiplina ay nakaayon o nakabatay doon sa inyong relationship. Hindi katibayan na meron kayong ugnayan. Sabi niyo ugnayan. Kaya nga, ang nais ng Panginoon is that yung mga disiplina na pinaparanas na sa atin, kaya titignan natin yung mga kasakitan, yung mga paghihirap, mga pagdurusa na meron tayo ngayon, we will call it discipline. Disciplinary action ng Panginoon yun. Ito pa ba tayo? Tingnan niyo po yung verse 7 ng Book of Hebrews chapter 12. Sabi niya, endure hardship as discipline. Napakagandang sinasabi niya, magtiis kayo alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak niya. Sapagkat anumang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Sino nga bang anak ang hindi daw dinidisiplina ng kanyang ama? Meron bang anak na hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Meron ba ditong tatay na hindi niya dinidisiplina yung anak niya? Meron ba dito yung tatay na yung anak niya nagkakasala na? Tinitignan niya lang, ganun ka ba? Na parang hindi lang masakit sa ulo mo dahil ayaw mo nagbabawal. Hayaan mo lang siya, bata pa naman eh. Yun ang lagi natin sinasabi, tama? Hello? Bukang bibig natin yun eh. Hayaan mo lang siya, bata pa yan, di pa niya alam ginagawa. That's right, that's the point. Dahil bata pa lang siya, ano sabi sa Proverbs 22:6? Train up a child in the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. Bata pa man yan, bata pa lang, tinuturoan na natin, sinasanin na natin upang nang sa ganun, sa kanyang pagtanda, ay hindi na mawawaglit sa kanilon. Pagkatapos magtataka ka, bakit yung anak mo naging suwain? Eh kasi tatay, hindi natin pinangunahan. Yung paghubog sa kanilang katauhan, sa kanilang personalidad, sa kanilang pag-uugali, sa kanilang karakter, tapos magtataka ka, sino nagturo sa iyong magmura? Sino nagturo sa iyong magbisyo? Tama? Hello, tatay. Meron ka tatay dito?
Tatay yung. Tayo nga yung tatay natin. Tingnan na natin kung may tatay talaga tayo dito. May tatay ba tayo dito? Ayan. Tatay, yan yung mga tatay natin. Ano? Mabigat po yung salitang tatay. Pero sinabi nila, mas mabigat daw yung weight ni nanay. Ay, mas mabigat yung pagiging tatay. Totoo po yun because you are the head of the family. Apelido natin yung nakakabit sa kanilang mga pangalan eh. Tama? Tama po ba? Kasi ibig sabihin nung kaya inaalis yung apelido ng nanay, inilalagay sa kalagitnaan, middle initial. Nakalimutan po ba? O ngayon ko lang malalaman to. Kasi yung nanay nagiging tagapamagitan. Nakalimutan po ba? Eh, kami kasi ganun eh. Pag nag-aaway kami mo, si referee yan. Tayo pag ako sasabi ko, sabihin mo anak mo ha. Di ba tatay ganun tayo? Kasi pinipigilan mong pagbuhatan sila ng kamay. Tama? At alam naman natin eh, yung mga nanay, yung mga bata talaga sa nanay yan eh. Sino dito yung kapag yung anak niya nung bata pa, nagkakasakit, Mami, sino ganun? Di ba mas tinatawag yung pangalan ng nanay kapag may sakit si baby? Tama po ba? Pero pag may pangangailangan si baby project, sino tinatawag? Tay. Tama? Pag may sakit si nanay, pag may kailangan pinansyal si tatay. Okay? Pag magpapaalam yan, kaya nanay. Sabihin mo, teka. Diba? Ganun yung mga bata. Ganun ba tayo? Church? Ito yung realidad. Pero ang kagandahan nito, that every discipline, bawat disiplina na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, sa kabila ng ating pagiging tapat sa paglilingkod, sa pagiging Kristiyano natin, ito pa'y pumapatungkol or pagpapatunay o katibayan ng ating relationship with Lord. Kaya nga, lagi natin isipin, Lord, thank you kung bakit kami nakakaranas na ganitong pagsubok na disiplina. I will call it discipline. Tawagin mo disiplina yan kasi napakapangit kapag nahihirapan ka, problema ito, pagsubok ito. I-take mo na lang siyang discipline. Dinidisiplina ako ni Lord. Hindi lang natin sasabihin, there is something wrong. Hindi dahil meron mali o pangit. Okay? Kundi, tinuturuan ka pa, tinetrain ka pa. Ba't kung natin sabihin, tinukorek ka, itinetrain ka na lang. Hinuhubog ka. Meron pang nais gawin ang Diyos sa iyong buhay. Nais pa niyang dagdagan yung mga mabubuting bahagi na nasa iyo bilang bahagi ng kanyang sambahayan. Nandiyan ka pa ba, church? Amen. Napakaganda po doon eh, no? Tingnan natin, diretso tayo sa verse 8. Anong sabi niya? Hanggang 9. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina na siyang naranasan ng lahat, kung gano'n, kayo'y mga anak sa... Hello? Mga anak sa labas daw kayo. Tayo. Kapag hindi tayo dinidisiplina. At hindi mga tunay na anak. Kung bagay legitimacy, napakahalaga nun eh. Yung pagiging legit. Lahat tayo, gusto natin yung legit. Ibig sabihin, tunay, totoo. Genuine faith at genuine tribes. Hello? Meron pa ba genuine tribes? Bakit pag Sabado nawawala genuine tribes? Pag maglilinis nawawala sa may genuine tribes pa ba? Genuine tribes, hindi ka pa ba? Pumunti. Nung napagsabihan, alig pa talaga genuine pastor. Ito yung sinasabi mo. Kapag hindi ka dinidisiplina, anak ka sa labas. Hello? Masarap ba na maging anak sa labas? No, amen. Wala kang identity doon. Wala kang pagkakakilanlan doon. So, punta tayo verse 9. Anong sabi ng verse 9? Bukod dito, tayo nagkakaroon ng mga ama sa laman upang tayo disiplinahin. At sila'y ating iginagaya. Hindi ba dapat na tayo lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo mabuhay? So, dapat na yung pagpapasakop. Kasi, mayroong katibayan na tayo anak ng ating Diyos. Nandiyan ka pa ba? That's why napakaganda, no, na mapatid natin that discipline is a blessing. So, pangalawa, dito po sa Hebrews chapter 12, verse 6, punta tayo 12, verse 6. Ang sabi niya, sapagkat dinidisiplina na
Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Okay? Tingnan natin. Basahin lang natin yung part ng 12:6 na yon. So makikita natin, ang pinapatungkulan niya kung bakit naging blessing ang disiplina ng Diyos, hindi pumapatungkol sa love affirmation. Sabi mo, love affirmation. Yun, love affirmation. Ito daw yung pagpapatibay ng pag-ibig. Pinapatibay na yung pag-ibig. Nakalimutan po ba? So kapag dinidisiplina para tayo ng Diyos, ay pinagtitibay lalo ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Di ba kaya nga meron kasabihan ng mga matatanda, alam mo kung bakit kita pinapalo? Di ba? Ano sinasabi natin? Kasi mahal kita. Tingnan nyo, kung bakit kita pinapalo kasi mahal kita. Pero kapag binubugbog yung asawa, mahal ba yun? So sabi mo, kaya kita binubugbog, alam mo, mahal kita. At dahil pati sa mga bata, iba po yung pagpapalo sa pambubugbog. Hello? Okay ba yan? Kailangan maunawaan yan. So kaya pinapalo ng Diyos ang tao o ang isang Kristiyano na itinuturing niyang anak dahil mahal. So, nandun yung tinatawag na love affirmation from God. Kasi kapag hindi tayo dinidisiplina, siguro hindi mo ako mahal pa. Siguro hindi mo ako tunay na anak. Kaya wala yung love eh. Naku ba natin? Kasi ang tatay, kapag magulang, per se, yung parents mismo, kapag mahal ang anak niya, talagang didisiplinahin niya yan eh. Tama po ba? Isang pagpapahayag ng pag-ibig ng magulang sa kanyang anak ay ang pagdidisiplina. Kasi kapag hindi mo mahal ang iyong anak, ibig sabihin, hindi mo dinidisiplina ang anak mo, ibig sabihin, hindi mo siya mahal. Na parang sinasabi mo, bahala ka na sa buhay mo. Alam niya, pagdidisiplina ng anak ay hindi lamang nakaayon sa ilang edad. Hindi ibig sabihin, college na sila, hindi mo nadidisiplinahin. Okay niyo po ba? Hindi ibig sabihin may asawa na sila, may pamilya na sila, hindi mo sila didisiplinahin. Kaya lang yung pagdidisiplina natin, kapag meron na silang mga sariling buhay, eh medyo limitado na lamang. Okay niyo po ba? Kasi hindi naman natatapos ang pagiging parent kapag ang mga anak mo nag-asawa na eh. Tama ba? Hindi mo sasabihin, ay may asawa na kayo, may anak na ako, o lolo na ako, o lola na ako. Hindi naman po gano'n. Magulang pa rin. Are you there? Magulang pa rin tayo at anak pa rin natin sila. So that is the relationship that we have. Yung pagiging ama at pagiging anak, pagiging magulang at anak, ay hindi natatapos yun. Okay? Hindi natatapos. Kaya ang ginagawa, dahil hindi natatapos, pinapatibay pa. Nakuha niyo ba? Nagkaroon ng love affirmation. Inapatibay pa yung pag-ibig na yan sa pamamagitan ng disiplina. Hello? Yun ang kagandahan. So, it is a blessing. Ang pagdidisiplina ay isang pagpapala mula sa Diyos. Proverbs 3, 11 to 12. Tingnan natin Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Tingnan natin. Napo, ang ganda ng sinasabi dito eh. So, Proverbs chapter 3, verse 11 to 12. Sabi niya, anak ko, yan, ito yung bungad niya, no? Anak ko, ang disiplina ng Panginoon ay huwag mong hawakin. Do not ignore. Ibig sabihin, huwag mong baliwalain. Okay? At ang kanyang saway ay huwag mong itakwil. Sabi nga na. So verse 12, tingnan niyo po, ang ganda. Sapagkat sinusuway ng Panginoon ang kanyang grabe si Lord. Dinidisiplina ni Lord ang kanyang minamahal. You know what, church? Kung ikaw ay Kristiyano at dumarating yung time na parang nananamlay ka sa Panginoon, parang tinatamad ka sa paglapit sa Kanya. Parang ka nanlulupay-pay. Parang napapalayo ka na sa tunay na pananampalataya o relasyon sa Diyos. At nakikita niya na ito hindi tama bilang anak niya. Sigurado, dahil mahal ka niya, makakaranas ka ng pagpapalo ng Panginoon. Makakaranas ka ng disiplina ng Panginoon. Na itong disiplina na ito, ang siyang gigising sa iyo para magbalik sa loob. Para magbalik loob sa Panginoon.
Isa lang sasabihin ko sa inyo, huwag niyong hintayin na maranasan niyo ang disiplina ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapalo. Huwag niyo pong hayaan na ganun ang maranasan niyo. Kasi napakahirap po nun. Napakahirap. Kaya habang may pagkakataon tayo, ang nais sa Panginoon ay lalong patibayin yung pag-ibig niya sa atin at yung pag-ibig natin din naman sa Diyos. Huwag natin bigyan ng dahilan ng Diyos para paluin niya tayo. Para iparanas yung mga di karais-nais na bagay sa ating buhay. Huwag mong hayaan yun. Okay? Sa halip, ang hayaan natin ay yung bigyan natin ng dahilan ng Panginoon para iparanas na sa atin yung pagpapala niya. Alam niyo po, napakadaling kunin ng Panginoon yung mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Napakadali. Isang iglap lang. Nakita niyo ba sa buhay ni Job? Super rich. Napakayaman po ni Job. Isa sa pinakamayamang nilalang sa mundo, sa panahon na yun, sa kanilang lugar. And what happened to Job? What happened to Job? Kasi nais ng Panginoon na lalong pang ipadama sa kanya yung pag-ibig. Nais ng Panginoon na i-promote si Job. At ito naman kasi si Job, meron din siyang, sabihin natin, ugali eh. May ugali din kasi si Job eh. Ang ginagawa ko si Job kapag nagkakasala yung mga anak niya, sometimes hindi niya talaga kinakausap, hindi niya kinukonfront eh. Kaya nga patuloy na nag-iinom, nagkakasiyahan yung mga anak niya. At ginagawa lang ni Job is that pinanalalangin na lang yung Lord, kayo na pabala sa mga anak ko. Hindi niya kinukonfront, hindi niya dinidisiplina. So maybe, maaari, I'm not saying na ito talaga, maaari na one way na ginawa ng Panginoon kay Job ito, isang dahilan to, dahil hindi niya nga madisiplina yung kanyang mga anak. So, nagkaroon ng kakulangan, lapses, pero hindi lang pagkakasala, kakulangan lang on behalf of, on the part of Job, sa bahagi ni Job. Nakakaligtaan niya yung isang bagay. Hello? Kasi si Job, maayos yung relasyon niya sa Diyos eh. Pero paano yung mga anak niya, hindi maayos yung relasyon. Para bang si Job ay na-focus sa sarili niya, na siya tapat sa Diyos na naglilingkod. Sabi ng Panginoon, okay na yan eh. Pero sabi ng Panginoon, gusto ko Job, makita rin naman na yung mga anak mo ay matuwid sa harapan ko, pati ang asawa mo matuwid sa harapan ko. Eh tayo. Basta nag-church ka lang, basta ikaw ligtas ka, wala kang pakialam sa mga anak mo. Hello? Ganun tayo. Basta ito kung mag-church, bahala kayo. Yung nanay mo hindi nag-church, yung tatay mo hindi nag-church, hindi nagsisimba. Yung mga anak mong iba dahil ayaw pumunta sa church eh. Hindi mo sila pipitaranak. Ayaw po nga. O sige, maiwan ka lang dyan. Diyan ka lang. Do you care? May pagkalang ka ba sa kanila? Na hindi sila nagsisimba, hindi sila nag-church, hindi sila nagpupuri, hindi sila naglilingkod sa Diyos. At inuna nila yung mga bagay na iba. Pagkatapos tayo, nakakalit tayo ng word of God, sinasabi natin, unahin mo ang Panginoon, unahin natin ang Diyos. Pero yung family natin, hinahayaan natin, nag-aagawin nila yung iba. Pero tayo, kapag ang mukha natin, sorry to say, nangangaral tayo sa ibang tao, pero yung family mo, ayun, iba yung ginagawa. Hello? It's not enough na ipag-pray natin sila. Alam mo ba, church? Pero ano natin ganun tayo eh. Basta tayo nakapag-church, nagawa mo yung para sa Panginoon. Ikaw, nagawa mo yung para sa Panginoon. Pero paano yung apo mo? Papunta sa impyerno yan eh. Paano yung asawa mo? Papunta sa impyerno. Kung sa bagay, baka tayo mismo papunta rin sa impyerno. Siguro hindi natin sila madisiplina dahil tayo kailangan din natin madisiplina. Ang hirap kasi nun eh. Sabi nga sa Bible eh, bago mo tignan yung muta ng iba, yung muta mo muna tignan mo. Tama? Siyempre nga naman, bakit natin sila tuturuan? Ikaw nga tayo, hindi ka nga nag-church palagi eh. Ikaw nga tayo, kahit na nag-church ka na, umiinom ka pa rin, nagpumura ka pa rin. Kung mag-away kayo ni nanay, ang lulutong ng yung mga mura. Tapos isasama mo sa church. Yan ba yung natututunan niyo sa church? Paano maniniwala yung mga bata, yung kasama natin sa tahanan, na kung saan yung mga narinig natin sa church, ay hindi naman natin nadadala sa tahanan natin. Hello, church! Napakabigat nun! Napakabigat nun! No? Ang hirap nun.
ang sakit isipin nun. Kaya nga sinasabi ng mga tao kung anong anak mo, ganun ang magulang. Tama ba, church? Kung anong puno, siyang bunga. Hindi pa daw magbubunga ng santol ang mangga. Maaari magbunga ang mangga ng sirang mangga o bansot na mangga. Tama? O maasim na mangga. O reject na mangga. But still, mangga pa rin. It's the bottom line. So, hindi ng Panginoon na. Gusto niya nagiging matibay kasi yung pag-ibig niya sa atin at yung pag-ibig natin sa Kanya. Nandun din yung affirmation of His love, ng Kanyang pag-ibig sa atin. Napakaganda na sinasabi ng Panginoon. Revelation chapter 3 verse 19, ang sabi ng Panginoon, sinisuway ko at binapalo ang lahat ng aking minamahal, kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo, talikuran ang iyong mga kasalanan. Ito sinasabi ng Panginoon. Talagang naroon yung pagsusuway, pagpapalo ng Diyos sa kanyang mga minamahal. Pag sinabing minamahal, of course, talagang minamahal niya yan, kabakagiba rin yung talagang gumagawa ng matutuwid. Yes, pero kung matuwid ka, do you think talagang papaluin ka ng Panginoon? Hindi. But still, you will experience the disciplinary action of God to you. Pero yung disciplinary action na yon, it is for your own good. Hindi para pahirapan ka. Iba-iba yung naranasan ni Job. No? Kaya nga, sabi ni Job, no? Pinipili ka sa sarili niya, wala akong nagawang kasalanan. Wala akong ginawang masama. Pero yung mga kaibigan niya, ito yung sinasabi sa kanya. May nagawa kang masama, Job, isipin mo. Kung maaaring may nagawang masama, yung anak niya, yung family niya, kasi tingnan niyo po, madalas dinidisiplina rin naman tayo, dahil hindi tayo yung nakagawa. Maaaring dinidisiplina yung, o tinuturon yung mga mahal natin sa buhay. Halimbawa, nagkasakit ako. Si pastor, nakasalanan niya, nagkasakit kasi. Kaya siya nagkasakit kasi makasalanan siya. Siguro nagkasala yan. Maaaring, naranasan ko yung pagsubok na yon, naratay ako sa karamdaman, upang nang sa ganun, hindi ako magdisiplina. Madisiplina kayo. Tayo na tayo. Magpagamit na tayo kay Lord. Mukha niyo ba? Di ba gano'n naman? Yung mga bata, yung mga anak natin, hindi sila magsasaing, hindi sila magluluto, hindi sila magdalaba, magbugas sa pinggan kapag si nanay kaya pa. Tama po ba? Pero kapag si nanay nakaratay na, si tatay wala, yung mga anak natin na nasa hustong gulang, mamipilitan silang gawin yung gawain bagay. So, hindi pagtuturo o pagtutuwid sa mismong tao na nakaranas ng disiplina, kundi sa mga kasama niya sa bahay. Hello? Tama mo ba? So, tingnan, kailangan maging malawak tayo when it comes to discipline. Diyan pa ba tayo? So, pangatlo. Dito sa Hebrews chapter 12, verse 10 to 11. Basahin natin. Hebrews chapter 12, verse 10 to 11. Sabi niya, sapagkat tayo'y kanilang dinidisiplina ng maikling panahon na ayon sa kanilang minapabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo'y makabahagi sa kanyang kabanalan. Verse 11, anong sabi niya? Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan, sabi nga nun, ay tila hindi ka nais-nais. Sabi nga nun, no? Kundi masakit ang disiplina. Subalit, sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga na katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. So, napakaganda na sinasabi sa Bible is that yung disiplina yan, bagamat sa mga panahon na ito, sabi gano'n, ay talagang masakit. Kasi wala naman talagang disiplina ang masarap. Dahil nga, ang dating sa atin ng word na discipline ay pangit yung disiplina. Again, kapag ikay dinidisiplina, as if para bang talagang nakagawa ka ng mali at hindi tama yung ginagawa mo. Hindi ayon sa hinihingi ng pagkakataon. Okay? Nakano po ba? Okay. So, kasi may mga bagay na dati natin ginagawa, pero dahil angkop naman siya
sa ating pananaw o sa sitwasyon, pero may mga bagay na ginagawa natin sa panahon na to, na tama sa pananaw natin, tama sa pananaw ng iba, pero sa ibang sitwasyon, ibang pagkakataon, yung dati natin ginagawa, ay hindi angkop sa panahon na to. Nakukunin po ba? Hello? Halimbawa, nasa bahay ka, pwede kang kumain na nakataas yung paa. Sa bahay yan eh. Tama? Pero kapag nandun ka sa handaan, sa piyesta, sa kasalan, nakataas yung paa mo, pwede ba? Tama po ba? So, depende sa hiningi ng pagkakataon. Okay? Tingnan natin dito sa verse 2 Corinthians chapter 7, sa verse 8 hanggang 10. Napunta po tayo. Hanggang 11 yan. Tingnan natin. 2 Corinthians chapter 7. Okay. Sapagkat bagaman pinalungkot ko kayo sa pamamagitan ng aking sulat, hindi ko ito pinagdaramdam, bagamat aking dinamdam, sabi ni Paul. Sapagkat aking nalaman na ang sulat na ito ay nakapagpalungkot sa inyo, bagaman sa maikling panahon lamang, kasi itinutuwid ni Pablo yung mga taga-Corinto. Kinukurek niya, dinidisiplina niya. Okay? Bagaman yung sulat ni Pablo, sa sulat pa lang, nagdamdam na yung mga taga-Corinto, pero sabi ni Pablo, hindi para kayo magdamdam, kundi pero ako mismo nagdamdam ako. Alam niyo po, have you experienced that? Na ikaw mismo na nagdidisiplina sa dinidisiplina mo, mas nasasaktan ka kaysa sa dinidisiplina mo. One time, I tried, no? Sa panahon po namin, nagdidisiplina kami. Umiyak ako. Sabi ko sa asawa ko, ang daming anak ko. Kung sabi mo paliwanag kung bakit ko sila pinalo. Alam na kasawa ko yun. Sinabi ko sa kanya yun. Ang daming mga anak mo. Kasi ayaw magpakita na, sorry na ka. Hindi eh. Ginawa ko si Check. Kung sabi ko sila, explain mo kung bakit ko sila pinagalitan. Ganun yung ginawa ko. Hindi ako yung magpapakita. So, kasi para bang nagsisi ka sa ginawa mo. At least nandun ka si nanay na tagapamagitan. Okay? So siya yung pinopurot ko. Siyempre, gusto niya maganda siyang popurot mo. Tama po ba? Tapos nagkuha ka ng ayuda, bigas. Pinagpurot ko sila. Sa dalawa liwan. Dahil dalawa sila maganda. Okay, ako nasa kotse na lang ako. Sakyan na lang kami nila sister. Hindi ko sinasabing hindi maganda si Sister Justin. Tinako ko siya dahil mas maganda rin siya. Siyempre, baka kami makakita sa kanya, no? So, hindi, kasi kami lang yung may ayuda. So, sila yung pinaharap ko. Kami yung hinaharap mo, no? Siyempre, kayo yung maganda. Di ba? So, punta tayo. Sabi sa verse 9, tingnan niyo po. Ngayon, ako'y nagdadala, hindi sapagkat kayo'y nalungkot dahil sa sulat ni Pablo. Pero sabi niya, kundi sapagkat kayo'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Nung sila'y nalungkot dahil sa pagtutuwid ni Pablo, nalungkot naman ako doon. So, nagkasala pa na kami doon. So, nauwi sa pagsisisi. Nakan niyo po ba? Okay. Bago sabihin yung pangatlo niyan, sapagkat kayo'y pinalumbay ng naayon sa Diyos upang kayo'y huwag magdusa ng kalugihan sa pamamagitan namin. Verse 10. Sabi niya, sapagkat ang kalungkutan na ayon sa Diyos, tingnan niyo, yung godly sorrow, meron pa ng ganun, ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan at hindi ipagdaramdam. Kung saan pagpapasalamat tayo inalongran, Pastor, salamat, tinuwid mo kami. Lord, salamat, na-correct kami habang maaga pa, Lord, naalaman namin. Kasi hindi tayo alam ng Panginoon na magpatuloy tayo sa maling gawain. Bagaman sa pananaw natin tama, pero may pananaw ang Diyos. May batayan ng Diyos. May basihan ng Diyos. Baka niyo po ba? May basihan ng Diyos. Bagaman sa isip natin, maganda yung layunin. Pero yung puso natin, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Oh, are you there, church? Ito ko ba? Kaya, ang Panginoon, napakagaling niya. Barkay, subalit ang makasalimutan, kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Verse 11, tingnan natin. Sapagkat tingnan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutan ito na naayon sa Diyos, kung anong pagtatanggol sa inyong mga sarili, kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig at kaparusahan. Sa bawat bagay ay pinatunayan ninyo ang inyong pagiging malinis sa bagay na ito. Kaya ang sabi ni Pablo, okay lang sa akin kahit magdamdam kayo. Kasi alam ko, ito'y uuwi sa pagsisisi. Alam niyo po ba? Hindi yung dinidisiplina mo, pero parang wala ka makikita pagsisisi. Nandiyan pa ba? Okay.
Okay. So ano yung pangatlo na yun? Kung yung una kanina tinatawag natin proof of relationship. Yung pangalawa, love, affirmation. Yung pangatlo, direction for righteous living. Yung palang pagdidisiplina ay para ma-direct tayo, not to prepare us, hindi para ihanda. Kasi yung paghanda, naghihintay ka eh. Ito talagang dinidirekta ka na, itinuturo na, ginagabayan ka na. Nakuha niyo po ba? That is directing or direction. Itinuturo na, doon ka pumunta sa ganitong uri ng pamumuhay, sa isang pamumuhay na matuwid, kalugod-lugod, na may kabanalan sa Diyos. Kaya dinidisiplina tayo. Kasi hindi gusto ng Panginoon, i-direct niya na tayo patungo na doon sa katuwiran, sa kabanalan, sa tamang landasin. Ayos sa nararapat nating buhay. Dahil tayo mga anak ng Diyos. Kung baga ngayon pa lang dahil anak tayo ng Diyos, anak tayo ng hari. Umasta na tayo bilang anak ng Diyos at bilang anak ng hari. Nakalimutan po ba, church? Hindi ka lang maghihintay. Maghihintay ka, pagdating ko na lang sa langit doon na lang. No! Hindi pwede yun. Kailangan patungo na tayo doon kasi papunta na tayo sa kalangitan eh. Nandiyan ka pa ba? Baka maraming hindi nakakaalam. Ilang minuto mula sa oras nito, ilang oras mula ngayon, ilang araw mula ngayon, ilang linggo, ilang taon, o ilang buwan mula ngayon, maaaring dumating ang Diyos. Pero tayo, ikaw naghintay ka rin ba? Naghintay ka pa lang? No. Dapat nagdudo na tayo, papunta na tayo. Don't just wait there. Okay? Ayun ang Panginoon yun. Ayun ang Panginoon yan. Kaya sinasabi ng Panginoon dito is that now God is directing us for a righteous living. Itinuturo na, sinasanay na tayo. Kaya ang sabi ng Panginoon, didisiplinahin kita. Huwag kang ganyan magsalita. Huwag kang magmura. Huwag kang basta-basta magagalit. Slow to anger. Hindi naman sinabi ng Panginoon huwag kang magalit. Pero sabi niya, slow to anger. Paano ba yung slow to anger? Halimbawa, ganito na, galit na ako. Baglabag ka, kung, galit na ako. Okay, bibigyan ko, 1, 2, 3. Siyempre, stay lugar pa rin yung pagkagalit. Okay? But remember that anger is danger. Mapanganib ang pagkagalit. Eh, lalo na ikaw, baka iba ka magalit. Tama? Di ba ganun tayo? Pag nakita mo ako nagalit, pagsisisihan mo. Ako totoo lang, kapag nakita ko kayo magalit, baka magsisisi ako. Sa totoo lang. Kasi, nakita ko na kayo nagalit eh. Ang pangit niyo pang magalit. Yung mukha. Hindi yung mukha, ang pangit. No? Meron ba dito nagagalit na maganda yung mukha? Wala, di ba? Okay. So, ito yung sinasabi ng Panginoon, discipline is a blessing because discipline, no, is directing us towards a righteous life. Righteous living, yun ang maganda. Kaya pala tayo dinidisiplina ng Panginoon. That's why it is a blessing, Lord. Kung talagang ito yung nagdadirect sa amin, dinadala talaga tayo sa matuwid o makatuwirang pamumuhay. Lord, sige, disiplinahin mo pa kami. Proverbs chapter 12, verse 1. Ang taong may ginawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ang mapaalalahanan, ang hindi mapaalalahanan, tama ba kuya? Okay, sabi niya. Ang umiibig sa pangaral ay umiibig sa kalaman. Ngunit ang namumuhi sa saway ay isang kangal. So, yun ang ibig sabihin pala nun. So, kailangan pala, dapat, let us embrace. I-welcome natin yung discipline ni Lord. Amen? I-welcome natin. Ang sabi sa Proverbs 13:18, ito pala yan. Kaya hiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Tingnan niyo po ha. Proverbs 13:18, kaya hiyan ang kasasadlakan o kahatungan, kauuwian ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Yung bang karangalan dito ba sa lupa? No! Ang karangalan sa langit. Tama? Pag sinabi karangalan, they are rewards from God. Trophies, mga reward from God. Di ba magkakaroon ng judgment seat of Christ? Yung judgment seat of Christ, ito yung after ng
ng rapture. Pag na-rapture yung tao, right there and there, pag nagkaroon na ng pagdagit na wala na yung mga matutuwi dito, yung rapture, dito magsisimula naman yung pagdurusay kahirapan for 7 years. Di ba? Napag-aralan natin yan. End times prophecy. Pero sa langit, nagkakaroon ng awarding ceremony. Ina-award yung bawat laban ng ating pananampalataya. Ito isang karangalan mula sa Diyos na binibigay sa atin. Na tayo ay tumanggap, in-embrace natin yung pagdidisiplina ng Diyos. Kasi hindi naman pwedeng, pastor ka na, hindi ka na pwedeng disiplinahin ng Diyos eh. Hindi naman, walang matuwid naman, isa sabi sa Bible eh. Walang matuwid. We need discipline from God. Tama? Nandiyan ka pa ba, church? So, okay, ito yung sinasabi ng Panginoon. Let us love God's discipline in our life because it is a blessing to be disciplined by God. Amen po ba? Napakaganda po ng sinasabi ng Panginoon sa atin sa umaga nito. Okay, whatever your circumstances, kung ano yung pinagdaraanan mo ngayon, ano yung sitwasyon mo ngayon, but if you know, yung situation mo, yung kalalagayan mo sa harap ng Panginoon, ito yung magsasabi sa'yo, Lord, this is a blessing. Pero kung alam mo, hindi ka matuwid sa Panginoon, pasimba-simba ka lang. Sabi nga po nung pinag-usapan namin last time, kung ikay pasimba-simba lang, kasi may mga Kristiyano ganun, pasimba-simba, papuri-puri, wala nang pungang langit-langitan. Nakaliw po? Kasi kung pasimba-simba ka lang, hindi totoo yun eh. Wala din kasing lugar na langit-langitan. Ang langit po ito totoo. Amen. So, huwag kang pakapante sa oras na ito. Na para bang kinukumbisi mo yung sarili mo, hindi naman ako masakang tao eh. At saka lalapit na lang ako sa Diyos kapag nasolve na lahat ng problema ko. Kapag ayos ng lahat. Ang tagal mo namang inaayos yung problema mo sa buhay mo. Mula pa noon hanggang ngayon, inaayos mo yung problema mo sa buhay mo, wala naman nangyayari. Tama? Kasi hindi kaya ayusin ng tao ang buhay niya. Because the architect, the builder, the designer, the creator of our life is God. Siya lang yung may kakayahan na ayusin niya kasi sa kanya galing yan. Naman niyo po ba? Ito sinasabi ng Bible, iwanan ko lang po itong Galatians chapter 5 verse 20. Sa Tagalog po natin, basahin mas maganda po. Ito kagandahan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, tama ba yan po yan? Okay. 5:20. Pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahagi, mga pagkakampi-kampi. Tama ba yun po yan? Yung Galatians, parang mali yung ano mo. 5 or 3. Okay. So siguro okay nagkamali. Ako siguro nagkamali. Anyway, may sinasabi ang Diyos dyan. Ito yung sinasabi niya. Alam niyo po kasi ginagawa ko ito madaling araw. Madaling araw po ako gumagawa ng dito po sa Romans chapter 5 verse 20. Ang sabi niya, the law was added so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more. Sabi niya, Romans. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway. Okay? Kaya nagkaroon ng maraming kasalanan o pagsuway dahil sa kautusan. Yung 10 utos. Nakaliw po ba? Kaya ang didepende sa 10 utos kasi dumadami lang lalo yung kasalanan mo. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya ng Diyos. Pwede ba tayo tumayo muna?